Kinben Book 5, Chapter 140. Napatango naman si Ricky sa sinabing iyon ni Pineda sa kanya. Tama nga raw iyon, at iyon nga ang nangyayari ngayon sa laban nila. Maraming salamat sir sa tip na iyon. Tatandaan ko iyon. Sabi naman ni Mendez na ikinaseryoso ni Pineda. Hindi kasi ito ang inaasahan niyang response mula kay Mendez at bigla nga ring sumagi sa isip niya ang ginawang block nito at steal ng bola sa kanya kanina. Skills. Ito na nga yata talaga ang kailangan. Mahina pang wika ni Mendez at ang dribbling niya sa bola ay mas bumaba. Si Pineda nga ay agad na hinuli ang bola. Kaso sa pagbalik nito sa kanang kamay ni Mendez ay bigla na lang itong umangat pa. At sa paghabol ng kamay ni Pineda rito ay siya naman biglang pagpalo ng ball handler dito. Tumapo ng bola sa sahig at si Pineda ay mabilis na iginalawang isang paa para humabol doon, kaso ang kaliwang kamay ni Ricky ay biglang humawak sa bola. Isang dribble uli ang ginawa nito pa atras. Si Pineda naman ay marahang nagdilim ang paningin dahil sa nangyayari. Pinapakitaan nga raw siya ni Mendez ng ball handling skills nito. Step back ang gagawin mo, nakita ko na iyan. Sabi pa nga ni Pineda sa sarili, at sa pag-abante niya ay dito na rin nabigla ang marami dahil si Mendez ay dumiretso na para lampasan ito. Si Jeffrey Caport nga ay medyo napaseryoso sa ginawa ni Mendez. Hindi lang iyon, umatake nga ito papunta sa basket at mukhang hindi man lang ito natatakot sa dalawang defender na naroon ngayon. Pupuntos kami, kailangang makapuntos, sabi nga ni Mendez sa sarili. At sa pagharang sa kanya ni Colocar ay ang bigla naman niyang pagtingin sa lumayong si Mendoza. Sa pagkaliwangan ng katawan ni Ricky ay siya namang pag-anticipate niya ng isang fake pass. Napasunod doon si Colocar at siya namang pagdiretso ni Ricky. Ang bilis din ng pangyayaring iyon at ang mga manonood nga ay biglang napalunok dahil parating na si Mendez sa basket. Bigla na nga rin lumayo si Bondok at si Watson naman ay nabigla na lang nang tumalon agad si Mendez. Napahakbang pauna ang sentro ng Gin Kings at sinabayan niya si Mendez sa ere. Parang isang mataas na pader ito na hinarangan ng isang 5'6". Napangiti naman si Ricky at biglang ibinaba ang hawak sa bola at dito na nga gumalaw ng mabilis ang kanyang kanang kamay na may hawak noon. Mula sa kaliwang tagiliran ni Watson ay dito nga niya binitawan ang isang reverse layup na ikinaseryoso ng mga kalaban dahil nga nakalusot ang ginawa ni Mendez. Walang hiya na ilusot niya. Bulalas nga ni Darius at si Sir Nelson nga ay makikita ang pagseryoso sa mata ng masaksihan iyon. Si Watson naman ay nagdilim ang paningin at dahil nga mahaba ang kanyang braso ay iginalaw niya ito ng mabilis pataas at dito na nga makikita ang pagharang ng palad niya sa bola na sumira pa rin sa reverse layup ni Mendez. Lumapag na silang dalawa at ang bola naman ay hindi na umabot sa basket at agad nga itong bumaba. Dito naman biglang lumitaw si Colocar para sa rebound. Ang hirap pumunto sa painted area kung ganito kalalaki ang bantay. Pero bakit umatake pa rin si Mendez? Tanong nga ni Yasay sa sarili na nakita kung gaano kaganda ang depensa ni Colocar at Watson sa harapan ng basket. Ang hirap daw nitong tibagin. Paglapag naman ni Colocar matapos ang rebound ay nakita niya si Kevin na hinihingi ang bola at agad na nga itong tumakbo sa side nila. Tila nga nang hinayang din ang mga manonood sa pag-akalang si Mendez ay makakapuntos na, kaso hindi pa rin iyon nangyari. Si Colocar nga ay ibinato ang bola kaso nang pakawalan niya iyon ay napaseryoso ang mga manonood ng agawin ni Mendez ito. Napatingin nga rin si Colocar kay Mendez at nakita niya ang ngiti sa labi nito at ang mga mata nitong tila nagliliyab pa rin sa determinasyon. Medyo nahuli ko ang galaw mo, sabi pa nga ni Mendez at sa kanyang paglapag ay dito na nga napaseryoso si Colocar at agad na nilapitan ito upang harangan. Sugod, sagot naman ni Colocar na tila hindi natuwa sa nangyari. Kaso nang mapatingin siya kay Mendez na nasa likuran ng mga kamay ay doon na nga rin ito ginawa ang isang extra pass papunta kay Ian Manzano na mabilis na lumayo papunta sa 3-point area. Sina Pineda, Sanggalang at Robles na nasa side na nila ay napaseryoso dahil wala pang kalaban na players ang humabol sa kanila at dito nila napagtanto na naiwan nila ang kanilang dalawang higante sa kabilang side.
Mabutit na gets nila ang gagawin ko. Sabi pa nga ni Mendez sa sarili. Bigla rin niyang sinandalan si Colocar upang hindi na ito makahabol kay Manzano na nasa ere na nga upang magpakawala ng isang libreng 3-point shot na nagpakuyom sa mga nanonood. Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok nito at ang mga kasama ni Ricky ay biglang napakuyom at nakaramdam ng tuwa. Si Mendez nga ay agad ding napasabi ng yes. Kasunod din noon ay ang pagtakbo niya papunta kay Manzano. "Kuya, nakapuntos tayo!" Sigaw nga ni Manzano at doon na nga niya binigyan ng high five si Mendez. Nangiting-ngiti dahil sa wakas, hindi na sila masisiro sa quarter na ito. 1 minuto na lang at 20 segundo ang natitira sa unang quarter. At sa unang pagkakataon, nagawa na nga makapuntos ng mga kalaban ng Gin Kings. Si Kevin Pineda nga ay napatingin kay Mendez at napakuyom. Pakiramdam nga niya ay nauto siya sa ginawa niyang pagtakbo agad sa side nila. Sandali nga rin siyang napatingin sa bench nila at nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga kakampi niya. "Nakakahiya ito ah," sabi nga niya sa kanyang sarili na napahinga ng malalim. Sa pagbalik nga ng bola sa Gin Kings ay agad na binawi ni Pineda ang nagawa ng kalaban. Harapan nga niyang tinirahan ng tres si Mendez na agad ding pumasok sa basket. Patras nga siyang lumayo kay Mendez at pinagmasdan niya ito. Pagkakuha naman ni Ricky sa bola ay siya naman pagharang agad ni Pineda. Binigyan agad siya nito ng pressure. Nang makita nga ito ni Manzano ay agad siyang nagpunta sa kanyang kuya Ricky. Si Pineda naman ay nakita ang pagdating ng kakampi ni Mendez kaya bumigla siya ng layo. Dumiretso na nga siya sa side ng kalaban at doon na siya nag-abang. 1 minuto na nga lang ang natitira at sa paglapit ni Mendez kay Pineda ay isang agresibong pagbabantay na ang ginawa nito rito. Inisip na nga ni Kevin na si Jeffrey Caport ang kanyang binabantayan. Nang sandaling iyon ay naramdaman niya lalo ang kanyang determinasyon na hindi na muling maisahan ng katapat niyang 5'6". Ramdam nga rin ni Ricky ang kadelikaduhan sa depensa ni Pineda. Para siyang may kaharap ng malakas na manlalaro at sa pag-atras niya ay bigla na lang siyang nilampasan ni Pineda at ang bolang nasa kaliwang kamay niya ay bigla na lang tumapon nang hindi niya namamalayan. Nakuha rin agad ni Pineda ang bola at mabilis na tumakbo sa kanilang side. "Hindi mo ako kaya, Mendez. Wala ka pa sa kalingkingan ni Captain Ricafort," sabi pa nga ni Kevin sa sarili at sa pagdating niya sa 3-point area nila ay siya rin paghinto niya. Titira nga muli siya ng tres kaso nang iangat niya ang bola ay bigla na lang itong dumulas pababa. Ang mga manonood ay muling napaseryoso dahil si Ricky Mendez nga ay muling binawi ang possession na kinabigla ni Pineda na hindi na lalong nagustuhan ang nangyari. Sinubukang bawiin ni Pineda ang bola kaso ito ang tinake advantage ni Mendez. Mabilis na lumayo si Ricky rito at sa paglapit ng kalaban ay dito na niya ay binato sa bukas na binti nito ang bola. Mabilis ding umabante si Mendez at dito na niya ipinaramdam ang bilis niyang taglay kay Pineda. Naunahan niya ito at sa pagkakuha muli niya sa bola ay ang bigla namang pagharang sa kanya ni Robles. Napangiti agad si Ricky at sa paghinto niya ay bigla niyang pinatalbog ang bola sa kanyang likuran. Sinabay niya ang kanyang katawan sa pagkaliwa at alam niyang masasabayan siya ni Robles. Kung kaya sa pagsabay nito sa kanya ay bumigla siya ng talikod at dito na nga napakuyom ang mga manonood. Isang biglaan ngang pagkaliwa ang ginawa ni Mendez at isang spin move crossover ang kanyang ginawa na naging dahilan upang maiwan niya si Robles. Hindi lang iyon, pagdating niya sa 3-point area ay siya namang pagtalo niya na agad namang sinabayan ni Sanggalang. Napaseryoso na nga lang ang mga kakampi ni Mendez dahil hindi pa pala ito tumatalon. Pinakagat nga ni Mendez si Sanggalang at sa pagtalo niya ay doon na bumangga ang katawan niya rito. Kasabay rin noon ay ang pagbitaw niya sa bola. Ang ganitong tira nga na may foul ay madalas niyang pinapractice at sa pag-arko ng bola ay siya ring pagsilbato ng referee habang nakataas ang 3 daliri. Tumama nga ang bola sa dulo ng ring kaso sa pagtalbog nito ay nahulog na nga ito sa butas nito na ikinaseryoso ng mga nakasaksi. Si Mendez nga ay napaupo sa sahig ng court habang nakakuyom ang 2 kamao. Basket counted. Bulalas pa ng referee na nagulat din sa ginawa ng player na iyon. Natahimik nga ang loob ng venue
na tanging ang pagtalbog lang ng bola ang maririnig. Lahat nga rin sila ay napatingin kay Mendez na makikitang tila may gigil ang pagngiti. 33-6 na nga ang naging score at 15 seconds na lang ang natitira sa unang quarter. Ang kabog nga sa dibdib ng kasama ni Ricky ay biglang lumabas. Nang makatayo na nga si Ricky ay siya namang paglampas niya at pagtapik sa balikat ni Sanggalang na tila bumalik sa realidad. Huminga ng malalim si Mendez at ngumiti. Nagpunta na nga siya sa free throw area para sa bonus shot. Napatingin nga rin muna si Ricky sa bench ng Gin Kings at nang magtagpo ang mga mata nila ni Ricafort ay siya naman paglunok ng mga kasama nila. Makikita nga si Jeff Ricafort ay nakatayo dahil sa ginawa ni Mendez sa kanyang mga kakampi. Crossover kay Kevin at Francis at foul naman mula kay Arvin. Mga magagaling na player iyan na kung mapupunta sa mahinang team sa PBA ay sigurado akong sila ang magiging ace players o starting 5. Pero ang ginawa ng Mendez na ito, napakuyom nga si Ricafort at napatingin sa kanyang mga kakampi. Hindi rin basta-basta ang bilis niya at bakit pakaramdam ko ay hindi ko siya basta-basta maaabutan. Sabi pa nga sa isip ni Ricafort na pinalakpakan pa ang kanyang mga kakampi. Ano ang ginagawa ninyo? Ayusin ninyo ang inyong laro. Huwag kayong basta magpatalo. Baka nakakalimutan ninyo kung anong team kayo. Tayo ngayon ang number 1 sa PBA. At base sa pinapakita ninyo ay parang hinahayaan ninyong kinakaya-kaya kayo ng kalaban. Napaseryoso nga rin si Coach Lainez sa ginawang iyon ni Ricafort. Si Sir Nelson naman ay napangiti. Nakaramdam si Jeff ng panganib sa kalaban. Gusto niyang sa kanila pa rin ang momentum ng unang quarter kapag natapos ito. Ang MVP ng PBA last year mukhang nakaramdam ng hindi maganda kay Ricky Mendez. Dagdag pa nga ni Sir Nelson na kinaseryoso ni Coach Lainez. Kahit ako, nagulat din ako sa ginawa ng batang iyan. Wika nga ni Coach Lainez. Pamangkin siya ni PJ Duremdes. Paano na lang kung nakuha niya ang height ng mga Duremdes? Winika pa nga ni Sir Nelson na kinaseryoso ng matandang coach ng Gin Kings. Totoo ba iyan, sir? Bulalas nga ni Lainez at tumango naman si Nelson. Mukhang may napili ka ng isasali sa Bulacan Infernos kung ganoon. Napangiti naman si Sir Nelson. Sa Calapan City siya maglalaro pero may iba rin akong plano sa kanya. Hindi sa Maharlika League. Wika nga ng matanda na kinaseryoso naman ni Coach Lainez. Pinakawalan nga ni Mendez ang bonus shot at sa pagpasok nito sa basket ay siya namang mabilis sa pag-inbound ni Watson sa bola. Kailangan daw nilang maka-score para nasa kanila pa rin daw ang momentum. Kaso nang tingnan niya ang papasahan ay nabigla siya dahil isang full court defense ang ibinigay sa kanila ng kalaban. 33-7 na ang score at si Pineda nga ay mabilis sa tumakbo para makuha ang bola. Kaso, hinaharangan nga siya ni Mendez kahit saan siya mapunta. Bakit naging ganito ang depensa nito? Tanong nga ni Pineda sa sarili at hindi na nga siya ngayon makawala. Si Sanggalang na nga ang sumambot sa bola kaso nang humarap na siya sa side nila ay doon naman biglang naglaho ang nasa kamay niya. Natapikan siya ni Manzano at ang bola nga ay tumapon palabas dahil medyo malakas iyon. Amin pa rin ang bola. Wika nga ni Sanggalang na dahan-dahang napaseryoso nang makita niya ang paglampas ni Mendez. Tinalon pa rin nga nito ang bolang papalabas na sa guhit ng court. Isang hustle play ito mula kay Mendez na muling nagpalunok sa mga manonood. Nakuha nga ni Ricky ang bola at buong lakas niyang ibinato ito pabalik sa loob ng court. Kasunod nga rin noon na yung pagbagsak ni Mendez sa labas ng court. Ang bola naman ay nakuha ni Yasay at sa paglapit ng katapat niyang si Robles ay agad niyang ipinasa ang bola kay Manzano na biglang nag-cut sa depensa ng kalaban. Papaubos na nga ang oras ng unang quarter. Ang atensyon nga ng mga naglalarong player ng Gin Kings ay kay Manzano na tuon. Aatake nga ito sa basket kung kaya dito na gumalaw ang mga nakapula ng jersey para palibutan ito. Hindi kayo pwedeng maka-score pa. Bulalas nga ni Pineda kaso napaseryoso na lang siya nang ipasa muli palabas ni Manzano ang bola. Dumiretso nga ito sa player na nakabalik na muli sa loob ng court.
si Ricky Mendez. At dahil nga ang depensa ng 5 kalaban nila ay napunta sa gitna, makikita nga libreng-libre ito. At sa pagbitaw niya ng isang tres, ay siya ring pagtunog ng silbato ng referee at ng buzzer. Nakakuyom nga rin ang kanang kamay ni Mendez at sa pagpasok ng bola sa basket ay doon na nga siya napangiti. Isang buzzer beater shot nga ang nagawa niya na naging dahilan upang ang mga kasamahan niya ay makaramdam ng tuwa mula sa kanya. Maging ang mga kakampi nga nila sa bench ay napalunok na lang. Napatayo nga ang mga ito dahil sa buzzer beater shot ni Mendez at maging si Hermosa nga ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. 33-10 nga ang score at ng oras na iyon ay iisa lang ang nasa isip ng mga manonood para kay Ricky Mendez. Ang lupit maglaro ng taong ito. Kailangang masubukan ko ang Mendez na ito. Sabi naman nga ni Jeffrey Cafort na nakaramdam ng excitement kung ano ba raw ang magagawa ng player na ito sa oras na siya na raw ang tumapat dito.